Kasalukuyan pa rin pong nakasuspinde ang necrological service na isinasagawa po sa Camp Bagong Diwa para sa mga nasawing mga pulis, ang tinaguriang Fallen 44 na nagbuwis ng kanilang buhay para makamit ang kapayapaan para sa ating bansa, partikular po dyan sa Maguindanao o sa parte ng Mindanao. Kanina pong alas 9 ay nagsimula na po ang necrological service para sa 44 na nasawi. Nagkaroon po ng interfaith prayer para sa 44 nga po na iyan at nagsalita po ang mga commanding officer at ng kanilang eulogy para sa mga nasawing mga kasamahan. Ayan po ay live na kuha. Paparating na po ang convoy ng Pangulong si Noynoy Aquino na nakatakda rin pong dumalo at pangunahan ang necrological service. Alas 10 po ng umaga siya nakatakdang dumating dyan sa Camp Bagong Diwa. Gaya na rin po ng naiulat kanina, si Pangulong Noynoy Aquino po ay pagkarating dyan sa Camp Bagong Diwa ay usher o sasamahan para personal na tumungo at sumilip at mag-alay ng kanyang panalangin para sa 42 na nariyan po ngayon sa Camp Bagong Diwa at nakahimlay ang kanilang mga labi. 42 lamang po sila ngayon dyan sa Camp Bagong Diwa dahil ang dalawang iba pa ay nauna ng inilibing sang-ayon na rin sa kanilang mga relihiyon. Pagkatapos pong mag-alay ng moment of silent prayer o ng kanyang panalangin ng Pangulo sa bawat isa sa 42 nasawi, gagawaran po niya ng Medal of Valor ang mga Fallen 42 na ito. Ito po ay ilalagay mismo sa casket ng mga nasawing mga PNP staff members. Magkakaroon din po ng pagkakataon ang Pangulo na makausap ang mga pamilya ng mga nasawing mga PNP staff members. Ayan po, nakikita natin ay live na kuha na po yan. Si Pangulong Noynoy Aquino dumating na po sa Camp Bagong Diwa at papasok na sa loob kung saan naroroon ang labi ng 42 mga PNP staff members ang tinaguriang fallen bahagi ng tinaguriang Fallen 44. Mapapansin din po natin na lahat po ng mga dumalo, kabilang na po ang Pangulong Aquino, ay meron pong itim na armband, simbolo po ng kanilang pakikiramay at pagdadalamhati para sa 44 na nasawi. Nagbuwis ng kanilang buhay, nagpamalas ng kanilang kabayanihan para makamit ang kapayapaan.
Katatapos-tapos lamang po na isa-isang bigyang pugay ni Pangulong Noynoy Aquino ang 44 na PNP SAF troopers na naging bahagi po ng Oplan Wolverine para madakip po si Zulkifli Binhir alias Marwan noong January 25. Ngayong pong araw ay dineklara ni Pangulong Noynoy Aquino bilang National Day of Mourning para sa 44 na nagbuwis ng kanilang buhay para po mabigyan ng kapayapaan ang ating bansa, partikular dyan sa Mindanao. Naging taimtim po at madamdami ng necrological service na itinaraos sa araw na ito para sa 44 na bayani. Alas 10 nga po ng umaga nang dumating si Pangulong Noynoy Aquino sa Camp Bagong Diwa. Agad siyang dumiretso sa mga kabaong para mag-alay po ng kaniyang panalangin para sa bawat isa sa mga nasawing mga pulis. May 2 miyembro po ng pamilya ng mga nasawi ang katabi sa bawat kabaong. At ginawaran din po ng Pangulo ng Medal of Valor o Medalya ng Katapangan ang mga napaslang na miyembro ng Special Action Force na ibinigay ng Pangulo sa bawat pamilya ng mga nasawi. Pagkatapos po niyan ay dadalhin po ang Pangulo sa isang holding area habang hinihintay po na ang bawat isang miyembro ng mga pamilya ng mga nasawi ay dadalhin naman sa Moral and Spiritual Formation Center. Pagkumpleto na po yung bawat miyembro ng mga pamilya ng mga nasawi doon sa Moral and Spiritual Formation Center at saka dadalhin ang Pangulo doon sa area na yon para po mabigyan ng pagkakataon ng Pangulo na makausap ang mga kaanak ng mga nasawi ng personal. Isang kaanak ng bawat nasawi ang kakausapin ng Pangulo para lalo pang maiparating ang kanyang pakikiramay. Nasa tapat lamang po ang Moral and Spiritual Formation Center ng Multipurpose Hall kung nasaan naman po naroroon ang mga labi ng 44 o 42 na PNP SAF troopers. Pagkatapos po ay nakatakdang magbigay ang Pangulo ng kanyang mensahe ng pakikisimpatya para sa mga kaanak ng mga nasawing pulis. Aantabayanan po natin ang mensaheng yan ng Pangulo maya-maya lamang. Samantala, ang huling bahagi naman ng programa ay ang last viewing kung saan inaasahang muling palalapitin sa mga labi ang kanilang mga kaanak. Muli po ngayong araw ang idineklarang National Day of Mourning para sa mga nasawing mga pulis. Hinihiling po sa publiko na mag-alay po tayo ng panalangin para sa kanila. Inatasan na rin ang lahat ng pampublikong institusyon at military installations na ibaba sa half-mast ang mga watawat ng Pilipinas. Apat po na miyembro ng PNP Special Action Force ang nasawi sa tinaguriang Oplan Wolverine. Isa po itong operasyon para madakip ang itinuturing na Osama Bin Laden ng Southeast Asia na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Sila po ay nasawi ng makaengkwentro nitong linggo ang Moro Islamic Liberation Front o MILF at ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Mamasapano, Maguindanao. 2 po sa mga nasawi ay Muslim at alinsunod sa relihiyong Islam ay agad silang inilibing sa loob lamang ng 24 oras. Kaya po 12 lamang ng 42 ang naririyan ngayon sa Camp Bagong Diwa. Sa isang talumpati nitong Miyerkules, lumabas na batid ni Pangulong Noynoy Aquino ang nooy ikakasapa lamang na operasyon ng PNP Special Action Force sa Mamasapano, Maguindanao. Ang operasyon pong ito, giit ng Presidente, para raw sa kaligtasan ng publiko laban sa terorismo. Ayon sa Pangulo, sa briefing daw ng nooy continuing operation, paulit-ulit daw niya iginiit ang kahalagahan ng koordinasyon, lalo't mahirap ang terrain at maraming puwersang nakakalat sa lugar. Sa mga pagtatanong niyang ito, ay sinagot daw sa kanya ng nooy direktor ng Special Action Force na si Getulio Peñas na may isinasagawang koordinasyon. Pinaalalahanan pa raw ng Pangulo na kailangan ding i-alerto ang mga lokal na sangay ng kapulisan. Nagulat na lamang daw siya nang malamang tapos na ang unang engkwentro sa pagitan ng SAF at ng mga puwersa ni Zulkifli Binhir alias Marwan, pati na rin po si Abdul Basit Usman.
nang saka maabisuhan ang pinuno ng AFP Western Mindanao Command at 6th Infantry Division tungkol sa operasyon. Ayon mismo sa Pangulo, very minimum compliance ang nangyari sa aspeto ng koordinasyon. Bago nito ay pinaliwanag ng Pangulo na may actionable intelligence daw para ikasang naturang operasyon. Nalaman daw kasi ng kapulisan, hindi lang ang bayan kung saan naroon sina Marwan na miyembro ng teroristang grupong Jemaah Islamiyah at Basit Osman na isang Pilipinong bomb maker. Natumbok daw ang mismong mga bahay sa barangay Tocanalipaw sa Mamasapano kung saan naroon ang mga most wanted na terorista. Giit ng Pangulo kung hindi raw aaksyonan ang kaalamang ito, maaaring makatakas at magsisimula na naman daw ang mahabang proseso ng paghahanap. Hinikayat niya ang lahat na abangan na lamang ang resulta ng pagsisiyasat ng Board of Inquiry sa Bakbakan. Pinapurihan din niya ang pagbuo ng Moro Islamic Liberation Front ng isang Special Investigative Commission. Umaasa rin po siyang sa lalong madaling panahon ay maipapakita ng MILF ang konkretong patunay ng paghahabol nito sa kapayapaan. Igit ng Pangulo na hindi dapat matigil ang pagsusulong sa Bangsamoro Basic Law. Nakatayaan niya sa batas na ito ang buong peace process. At sa punto pong ito mga kapuso, makibalita tayo kay Sherry Ann Torres na nasa Camp Bagong Diwa ngayon. She? Yes, Marie, 10:10 ng umaga, dumating dito si Pangulong Noynoy Aquino sa multipurpose center nito nga NCRPO. At dito nga ay agad niyang pinasimulan ang pagpunta. Inisa-isa niya, Marie, yung mga nakahimlay na labi ng mga miyembro ng Special Action Force, sandali nag-alay ng panalangin at pagkatapos ay ibinigay sa mga naulila ang flag of appreciation at gayon din ang medalya ng katapangan. Maris, tumagal ng halos kalahating oras itong pag-iikot dito ng Pangulo at pakikidalamhati nga dito sa mga kaanak ng mga sawing SAF members. At ito, sinundan ito, Maris, ng sandaling pag-alis dito ng Pangulo sa multipurpose hall. Ayon dito sa programa kasi matapos ang kanyang isa-isang pagpunta dito nga sa mga lagi at pag-aalay ng panalangin, pupunta muna siya sa Moral and Spiritual Formation Center para naman makipag-usap doon sa ilan pa na mga kaanak nitong mga nasawingan ng mga SAF members. Inaasahan ng pagbalik ng Pangulo inang sandali lamang mula ngayon para naman magbigay siya ng kanyang mensahe tungkol nga dito sa naturang pangyayari dito. Paris? So, She, itong sabay-sabay ng kakausapin ni Pangulong Noynoy Aquino, yung bawat isa sa mga miyembro ng mga pamilyang nasawi doon sa Moral and Spiritual Formation Center. Tama ba, She? Yes, Maris. Kung tama yung ating pagkakaintindi dun sa ibinigay kanina na initial briefing sa atin ng mga taga-NCRPO dahil limitado lamang ang espasyo na ibinigay dito nga sa multipurpose hall o center. Dahil dito, Maris, dalawa lamang na kaanak sa bawat nasawing SAS member ang ibinigay na espasyo at upuan. Yung ibang mga kaanak kasi naiwan doon sa Moral and Spiritual Formation Center at doon sila naghahantay sa ngayon. At dahil nga doon sa limitasyon na iyon ay hindi sila nagkaroon ng pagkakataon dito sa loob na makausap ng personal ang Pangulo. Ito marahil ang dahilan kung bakit isinama dito sa schedule na ito ng Pangulo ang lumabas sandali at makapag-usap sa kanila. Yun nga lang, Maris, ito ay hindi for media coverage, kaya ito ay mananatiling privado yung kanyang pakikipag-usap sa mga kaanak na naroroon ngayon. Maris? Oo, She, alam natin, especially yesterday, nung hindi nakadalo itong si Pangulong Noynoy Aquino doon sa mismong pagdating ng mga labi doon sa Villamor Air Base, medyo talagang marami yung sumama yung loob. Kahit paano ba ay na-console sila dito sa presence ng Commander-in-Chief? Kung titignan natin, Maris, yung facial expression, pati yung body language nitong mga isa-isang nilapitan niya, masasabi natin na iba-iba yung naging reaction. Meron kasi nga iba na talagang naging emotional matapos siyang kausapin at talagang pagkatapos niyang alayan ng dasal ang nasawing kaanak nung na nakatayo doon ay bigla na lamang napapahagulgol at talagang pag-alis ng Pangulo doon sa kanilang pwesto ay
umayakap at humahagulgol din sa kanilang kanyang kasama. Meron namang iba, Maris, tahimik lang na nakikinig at tinitignan lamang ang Pangulo habang nag-aalay ng kanyang dasal at pagkatapos na mabigyan sila ng plaque at medalya nga ay walang isang simpleng ngiti lamang o tingin lamang ang ibinibigay na sukli habang nakikipagkamay sa Pangulo. Kanina, Maris, meron din tayong nakita dito, no, bago at pagkatapos na tignan ng Pangulo at alayan ng dasal ng Pangulo ang kanyang nasawing kaanak. Talagang itong isa dito na nanay o ali ay talagang hindi tumitigil sa pag-iyak. Meron din dito na kung hindi tayo nagkakamali ay hindi na naabot yung binibigay na plaque ng Pangulo dahil din sa sobrang emosyon at pag-iyak dahil nga sa pagkasawi ng kanyang kaanak. Marie? Chef, pagkatapos nitong pakikipag-usap ni Pangulong Noynoy Aquino dun sa bawat miyembro, no, mga dalawang binanggit mo na miyembro ng pamilya, ay nakatakda pa rin naman siyang magbigay ng kanyang mensahe ng pakikisimpatya. Yan, Maris, yung inaasahan. No? Yun yung nasa official program dito sa multipurpose hall at multipurpose center at ang kasama talaga doon ay isa siya sa magbibigay ng mga pananalita sa ugnay nga dito sa mga nasawi na 44 staff members. At siya talaga, Maris, yung hinihintay. Kung nasunod yung official program na ibinigay ng Philippine National Police sa ating kahapon, dapat kasi ito ay tuloy-tuloy matapos na magbigay ng Pangulo ng medalya at ito nga silipin isa-isa itong ating mga nasawing mga tropa na ating pamahalaan, dapat ito ay susundan na agad nung kanyang pananalita o pag-aalay ng mga salita para nga dito sa SAF elements na ito. Pero dito sa ibinigay na schedule naman ng Malacanang, schedule ng Pangulo, ay meron talagang nakasingit na pakikipagpulong niya doon sa Moral and Spiritual Formation Center. Marie? May impormasyon ba kayo dyan, Sheikh, kung hanggang kailan mananatili ang mga labi dyan dahil marami pa yung gustong makiramay at open naman ito sa publiko no, na mga nais pang makiramay, magbigay ng pugay din sa mga itinuturing nating mga bayani? Oo. Maris, ang impormasyon natin, no, kung hindi pa lahat, karamihan ay aalisin na dito sa multipurpose center makaraan yung 2 araw na pananatili nila dito. Kung saan nga ay ito ay binubuksan naman sa publiko sa mga gustong makiramay sa kanila o magbigay pugay sa kanila, kilala man ng pamilya o na nasawi o hindi. Pero ang pagkakaintindi natin, ang pagkakaalam natin dito, Maris, pagkatapos ng 2 araw ay aalisin na itong mga labi na mga kasama natin, itong mga kagawad na ating pamahalaan na nasawi nga. At ito ay ilalagay na doon o ito pwesto na doon sa kanilang mga bayan o kanilang mga tahanan. Wala pa tayong Maris na impormasyon kung meron pang mananatili dito in excess of the 2 days na ibinibigay nga dito na allowance. Maris? Maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres. Sa punto pong ito, humingi rin po tayo ng update sa isinasagawa Necrological Service. Pansamantala po muna itong itinigil habang kinakausap po ng Pangulo ang mga miyembro po ng mga pamilya ng mga nasawi na PNP staff members. Makakausap po natin sa pamamagitan ng telepono si Marisol Abdurrahman. Marisol? Oo, Maris, hindi tayo napahintulutan na sumama mismo doon sa loob kung saan we understand kasalukuyang kinakausap nga ng Pangulo itong pamilya nga nitong nasawi. Itong Port 2 ngayon na nandito sa multipurpose gym ng National Capital Region Police Office na ngayon ay binigyan nga ng necrological service. Pero dito sa ating kinaroroonan, nandito rin ang ilang pang mga kamag-anak na hindi na nabigyan ng pagkakataon na makapasok doon sa loob ng gym dahil sobrang napakaliit, Maris, talagang napakasikip na doon sa loob. Alam mo, Maris, kanina nung habang kasalukuyang isinasagawa ang necrological service at ang eulogy ng mga commanding officers na nito mga napastang na mga pulis ay talaga namang nag-iiyakan pa rin ang karamihan sa kanila. Hindi lamang, Maris, ang mga kamag-anak, kundi gayon din yung mga kasamahan nila na kahit hindi mga pulis, may mga civilian employees din tayo nakita dito na nakikiramay nga sa pamilya. Natutuwa naman daw sila kahit papano na nandito raw ang Pangulo para magpaabot ng personal nilang pakikiramay. Pero alam mo, Maris, etong sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, ang kanilang pakiusap pa rin ay sana daw huwag pabayaan ng Pangulo ang nangyari sa kanilang mga kaanak na itinuturi nilang biktima. Kaya naman ang hiling nila, Maris, ay talaga naman sana mabigyan ng hustisya.
kahit dito talagang halo-halo na yung mga nandito ngayon sa grounds, may mga kasamahan nila sa staff, may mga taga-PNP mismo, mga civilian employees, mga kamag-anak, at mga sundalo. Talagang mababati natin ang kanilang kalungkutan at labis na pagdadalamhati at pakikirami nga doon sa mga kaanak nitong mga naulila. Pagkatapos ito, Marisa, nakaantabay pa rin kasi sila dito dahil inaasahan na mamaya ay mabibigyan sana sila ng chance na makapasok doon sa loob para masilayan naman itong mga nakaburol nga dyan ng mga 42 na mga pulis. Ang sabi kasi sa impormasyon natin, baka pati tayo na hindi mo na inalaw doon sa loob ay mabigyan din ng pagkakataon mamaya doon na masilip lamang itong mga napatay nga sa Maguindanao. Maris? May binigay ba na oras, Marisol, kung anong oras exactly yung magiging simula ng public viewing? Maris, ang sinabi sa atin kanina, baka pagdating daw ng Pangulo ay buksan na nila ito. Pero wala tayong impormasyon, Maris, kung talagang ibubuksan nga nila ito sa lahat o sa publiko. Dahil alam mo, Maris, kahit lang sa labas ng Kambagong Diwa, talagang napakadami ng mga sibilan simula pa kagabi na gusto talaga makapasok dito dahil hanggang litrato lang eh. May tarpaulin kasi, Maris, na nakadisplay sa gate mismo ng NCRPO at doon pa lang ay talagang pinagkaguluhan na ito kahapon nung una nga itong ipaskil doon. At kaya gustong-gusto nila na makita man lang daw ang at least yung kabaong at personal sila magpaabot ng pakikiramay. Although, Maris, itong mga nakausap natin ay hindi nila personally kakilala ang mga ito. But still, gusto sana nilang magpaabot daw ng pakikiramay. Kaya ang kanilang pakiusap ay sana buksan daw sa publiko itong ang burol dito sa gymnasium, Maris. At para na rin sa kaalaman ng mga manonood natin na gusto rin na personal na makiramay at dumalaw dyan, makakapasok naman sila kasi sinabi mo kanina, nakita mo kanina, nasa may labas pa ng gate. Lahat sila ay mabibigyan ng pagkakataon na makapasok? Meron bang pila? Ano bang senaryo, Marisol? Marisol? Alright, mukhang naputol po ang ating linya ng komunikasyon kaya Marisol. Susubukan po natin siyang balikan maya-maya lamang. Gaya nga po ng ibinalita nila Sherry Ann at ng ating kasamang si Marisol na naririyan po dyan sa Camp Bagong Diwa ay kasalukuyan na pong kinakausap ng Pangulong Noynoy Aquino ang mga miyembro ng mga pamilya ng mga nasawi na PNP staff members. At sa punto pong yan ay personal na makikiramay itong si Pangulong Noynoy Aquino at personal na ipaparating ang kanyang pakikisimpatya rin sa mga pamilyang naiwan itong mga nasawi, mga tinuturing na bayani, ang fallen 44. At pagkatapos po niyan ay magbibigay pa po ng mensahe ng simpatya, pakikisimpatya ang Pangulong Noynoy Aquino. Kanina lamang po ay nagdaos din ng necrological service bago po dumating ang Pangulong si Noynoy Aquino. Talaga pong nakaschedule na meron pong unang bahagi ng necrological service na isasagawa bago po yung pagdating ni Pangulong Noynoy Aquino. At kabilang na po sa mga nangyari po kanina ay nag-alay ng interfaith prayer para po sa 44 na nasawi. Nagbigay din po ng mga eulogy ang mga commanding officer para sa mga kasamahan nilang mga comrade. Sa punto pong ito, balikan po natin ulit si Marisol na nariyan pa rin sa Camp Bagong Diwa. Marisol? Maris, kanina lamang meron ditong isang kamag-anak nga ng isa sa mga namatay nga doon na nasa gymnasium ngayon, na nakaburol na talaga namang nagwawala siya at nag-iiyak dahil hindi siya napahintulutan kanina kasi nagkaroon nga ng paghihigpit sa seguridad, lalo na nung parating na ang Pangulo at habang nagsasagawa na ng seremonya sa loob, ito yung pagbibigay nga ng medal o awards doon sa mga nasawi. Pero napagbigyan naman siya, bagamat napakasikip talaga sa loob, syempre naiintindihan niya ng mga otoridad ang kanilang nararamdaman, bagamat hanggat maaari nilimitahan nila dahil talaga napakasikip na sa loob. At going back kanina, Marisa, lahat nga nito ng mga sibilyan na kahit hindi talaga personally kakilala itong mga namatay ay nakikiusap sila na kung maaari daw sana ay pagbigyan sila. Pero kasi kanina, Maris, hindi sila pinahintulutan na makapasok dito sa loob ng kampo dahil nga napakahigpit ng seguridad, lalo na nung inaantabayan na natin ang Pangulo. Wala pa tayong nakukuhang word from the authorities here, Marisa, kung italagang bubuksan nga nila ito for public dahil kung sa panawagan lang, Maris, marami ang nananawagan sa labas ng gate na sana daw papasukin sila nang masilayan man lamang
lamang daw nila itong mga itinuturing na bayani. Dahil hanggang sa litrato lamang nila ito nakita na nasa tarpaulin nga sa labas ng gate, Maris. Oo, so ibig sabihin, Marisol, itong mga nasa labas ng gate hanggang, we understand na of course, probably for security reasons din, nandyan pa yung Pangulo, hindi pa lahat pinapapasok, paunti-unti. Pero ang scenario right now, nandun pa rin yung pila ng mga taong nais makapasok dun sa labas ng kampo at hopefully makapasok din sila mamaya kung sakaling umalis na tong si Pangulong Noynoy Aquino. Oo, Maris, kanina medyo nabawasan na ang pila at mangilan-ngilan na lamang ang naghihintay ngayon na patuloy na nakaantabay na mabigyan ng pagkakataon na makapasok. Sinabihan kasi talaga sila, simula kagabi pa na talagang hindi muna sila pahihintulutan. One is yung kagabi kasi, Maris, wala pa naman kasi mga labi na naihahatid dito. Medyo late na rin kasi kagabi na naihatid sila dito. Kaya nagsialisa na muna sila. Pero kanina may mga nadatan pa rin tayo doon na nakikiusap pero talaga napakahigpit ng NCRPO. Hindi mo na sila inalaw. Yun nga yung kanilang inaantabayanan na sana nga ay i-anunsyo na i-open na nga nila for public para masilayan nga nila itong ating mga PNP staff na nasabi nga sa Maguindanao, Marie. Marisol, namataan din natin yung mga presidential sisters, sina Balsi at sina Viel. Right now, ano yung ginagawa nila dyan? Yung mga pamilyang hindi nakasama dun sa loob mismo ng Moral and Spiritual Formation Center, kinakausap din ba nila or tumutulong din sila sa pagkakonsole somehow? Opo, Manhin Maris, at talagang unfortunately, hindi rin ako nabigyan ng pagkakataon talaga na makapasok kung nasaan yung mga sisters itong ating Pangulo. Nandun kasi sila sa loob ng gymnasium. Pero may balita nga, nabalitaan na rin ng mga kamag-anak na hindi rin nakapasok, nakasama nga natin dito sa labas, na actually umaasa din sila na sana nga makaharap din nila ang Pangulo o sino man sa pamilya ng unang Pangulo, ng Pangulo, para personal daw nilang maipahatid ang kanilang pakiusap at panawagan na huwag daw pabayaan ang kanilang mga kamag-anak. Alam mo, Maris, dito mismo sa ground talagang napakadami. Naggalat ang mga tarpaulin dito na talaga namang nananawagan ng paghingi doon sa hustisya. May mga color black pa na tarpaulin na merong talagang justice for the fallen 44. Nandito din yung kanilang mga pictures. May mga signature pa dito ng parang naging signature campaign na ito sa paghingi nga ng hustisya doon sa ating gobyerno na sana daw ay hindi makalimot na panagutin kung sino man dapat ang panagutin dito sa nangyari nga itong talaga namang napakasaklap, Marie. Marisol, ikaw marami kang mga kaibigan, mga kasamahan, mga sundalo, lalo na nung dati kang naging guro sa PMA. Ano yung general sentiment ngayon dyan in terms of their expectations from the MILF? Of course, nagbabahagi rin, I'm sure, sila sa inyo ng kanilang saloobin, Marisol. Maris, alam mo, talagang itong ating mga sundalo at mga pulis, they really are professionals when it comes to usapin sa gano'n, Talagang maingat sila maglabas ng ganyang mga pahayag. Gayun pa man, talagang hindi maiwasan yung kanilang mga damdamin ngayon na talagang galit nagalit ang kanilang nararamdaman, bagamat kasama raw talaga sa kanilang sinumpaang tungkulin ang ibuwis ng kanilang buhay, pero para sa kanila hindi tama, hindi makatarungan itong ginawa, lalo na't ang daming hindi lamang ito natin na ibabalita, Maris, kundi alam nila kung paano talaga pinatay itong kanilang mga kasamahan. We know this is just PNP, pero we would really see, Maris, na parang halos lahat, if I can ulit sambayanan dahil talagang mga kasamahan nila, yung kanilang counterparts sa AFP, ay talagang ganun din ang sentimiento, ganun din ang kanilang nararamdaman. Mayroon nga tayong mga nakapanaya, Maris, na bagamat hindi na sila nagpa-on cam, talagang they were just waiting na sana daw i-anunsyo noon ng Pangulo na magkaroon na ng all-out war because for all their lives, ito daw yung kanilang nagiging kalaban. At ayon nga sa kanila, parang ang hirap-hirap na nitong pinipilit daw na isulong ng gobyerno na lagi naman daw silang nalalagasan dahil ganun daw lagi ang iginigiit ng kalaban. Every time na lamang daw silang may operation, laging sasabihin na wala daw coordination, pero ang hirap. Pero kung ano man daw kasi ang nagiging galaw sa taas, hindi na raw nila yun alam. At minsan may mga bagay-bagay, usapan daw na hindi nila naiintindihan. Kaya the thing that they can just do really ay gampanan ang kanilang trabaho. So for now, Maris, waiting pa rin sila, pero
alam naman kasi nila na ang gobyerno ay nagtatrabaho din daw para isulong itong inaasahan natin na peace agreement na dito sa ating mga kapatid din naman sa MILF, Marie. Yung 950,000 Marisol, more or less na maibibigay sa bawat pamilya ng mga nasawi, depende raw sa kanilang mga ranggo. Meron ba tayong impormasyon? How soon will this be given to the families? In 2 days, sinabi mo sa iyong ulat, iuuwi na sa kanilang mga hometowns ang mga labi. Dahil syempre, para rin naman siguro mabigyan pa ng pagkakataon yung mga iba pang mga kaanak na hindi naman nakarating dito sa Maynila, na makiramay din at magpahayag ng kanilang pagtangis. Lalo pat karamihan sa mga pulis na yan ay mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Marisol, may information ba tayo ng ganyan? That's right, Marie. Sa katunayan, Marie, right after the nephrological service, nas-desisyon na raw ito ng pamilya kung gusto na nilang iuwi sa kanilang mga probinsya itong kanilang mga mahal sa buhay. Tama ka, Maris, kasi kumbaga may clamor din talaga dahil talagang ikinagulat ito ng lahat. So lahat gusto makiramay, but since ang galing nga ito sa iba't ibang probinsya, may mga request din daw yung mga kababayan at kamag-anak na hindi raw nakarating dito na sana ay maidala na rin ito at maiuwi sa kanilang mga probinsya para makapagbigay din naman daw sila ng respeto, kanilang huling respeto dito nga sa kanilang kaanak, kamag-anak at kababayan nga na napaslang sa Maguindanao. So ang balita natin, Maris, right after itong nephrological service, pag-alis ng Pangulo matapos magawaran niya ng parangal, itong mga nasawi, merong ilan sa kanila, do wala pa tayong nakukuhang kumpirmasyon kung sino-sino among the 42 na nandito ngayon ang iuuwi na sa kanilang mga probinsya. Alam mo, Maris, sa Police Regional Office Cordillera lamang, 13 ang kanilang mga pulis na nasawi at ang plano nga nila, Maris, ay bago pauwiin, rather bago sila bigyan ng sa kanilang mga bahay, ay sana mabigyan muna rin sila ng honor doon sa Procar dahil marami rin nagde-demand sa kanilang mga kasamahan doon sa trabaho na hindi na nga nakarating dito na mabigyan din sila ng pugay doon. At isa nga rin yan, Marisa, nabanggit mo rin yung mga benefits na makukuha. Isa rin yan sa ating ipa-follow up kung how soon nga na maibibigay ito. Although, Maris, honestly, sa mga panayam natin dito sa mga kamag-anak, hindi muna yan ang iniisip nila more than the benefits. What they are really asking for now is really justice para nga dito sa kanilang mga kamag-anak. But of course, we have to face the reality naman na the listing nga, ika nga na pwede na niyang makuha doon sa servisyo na kuha ng kanilang mga kapatid. At yun ang ating ipa-follow up na sana nga ay agad na maibigay nga ang benepisyo dito nga sa mga kapulisang napaslang na ito, Marie. For practical purposes, Marisol, kasi alam naman natin at naiintindihan naman natin na talagang sila'y tumatangis pa ngayon, sila'y nagdadalamhati at wala sa isip nila yung mga financial benefits right now. But for practical purposes, of course, dapat at pinangako na rin naman ng Pangulo na sagad na maibibigay sa kanila yung mga benepisyo o ayudang yan, Marisol. That's right, Maris, kasi karamihan sa mga ito ay talaga mga breadwinner din naman. Naiintindihan natin na mas namamayani talaga ang kanilang pagdadalamhati ngayon, yung kanilang ginagpis. Pero tama ka, Maris, parang whether we like it or not, parang kakailanganin talaga nila ito. Dahil ito yung mga naghahanap buhay para nga sa kanila, maliban sa mga naulilan nilang pamilya, ang daming ngayon maraming future ang sa kanila ay umaasa. Kaya sana naman maliban doon sa pagbibigay ng hustisya at paghahanap ng katarungan ay maibigay din yung tamang benepisyo dito nga sa ating mga bayani, Marie. Marisol, I know hindi rin naman to ganun kahalaga, pero nauna na rin sinabi kasi ng Pangulo na aside from the Medal of Valor, yung Golden Star at yung on-the-spot promotion. Oo, maraming bagay na yan. Hindi kasi basta-basta rin yan na alam natin na ibibigay, may process na speech dyan, i-recommend pa yan, tapos ang dami series of evaluation pa dyan na gagawin bago maibigay yung mga pangas. So yung mga bagay na yan, Maris, hindi pa natin exactly na itatanong kung ano talaga yung mga bagay na maaaring ibigay na parangal dito. But definitely, Maris, ang nabanggit sa atin ng mga opisyal na rin ng PNP nung bago pa nga lang itong nangyari na ito ay talagang hindi naman mababaliwala ang kanilang sakripisyo. Hindi rewarded at talagang nire-recognize naman yan ng gobyerno. Pero kung ano specifically ang ibibigay sa kanila, ay yan ay wala pa tayong informasyon sa ngayon, Maris. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Marisol Abduraman.
Sa punto pong ito ay inaasahang kausap na nga ni Pangulong Noynoy Aquino mga kaanak ng nasawing mga pulis sa engkwentro sa Mamasapan ng Maguindanao. Kasunod po niya, nakatakdang magbigay ang Pangulo ng mensahe ng pakikisimpatya para sa mga naulila. Bago po yan, kanina ay ginawaran din ng Pangulo ng Medal of Valor o yung medalya ng katapangan ang mga napaslan na miyembro ng Special Action Force. Bago ang mensahe ng Pangulo, magbibigay din ng eulogy ang officer in charge ng SAF na si Chief Superintendent Noel Talino. Magbibigay naman po ng tugon ang kaanak ng dalawang nasawi sa engkwentro. Huling bahagi ng programa ang last viewing kung saan inaasahang muling palalapitin sa mga labi ang kanilang mga kaanak at mga nakikiramay. Ngayong araw po ang idineklarang National Day of Mourning para sa nasawing mga pulis. Hinihiling sa publiko na mag-alay po ng panalangin para sa kanila. At inatasan na rin po ang lahat ng pampublikong institusyon at military installations na ibaba sa half-mast ang mga watawat ng Pilipinas. At ngayong araw nga po ang idineklara ni Pangulong Noynoy Aquino na Day of National Mourning. Maaari po kayo magpaabot ng pakikiramay sa mga kaanak ng nasawing pulis at makibahagi sa balitaan at diskusyon kaugnay ng nangyaring engkwentro sa Mamasapan ng Maguindanao. Gamitin lamang po ang hashtag na Truth for the Fallen 44. Hanggang sa mga oras po na ito ay kinakausap pa po ng Pangulong Aquino ang mga pamilya ng mga nasawi na mga PNP SAF troopers. Ito pong 44 na miyembro ng PNP Special Action Force na nasawi ay nangyari po yan ang makaengkwentro nitong linggo ang Moro Islamic Liberation Front o MILF at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Ito po ay bahagi ng kanilang Oplan Wolverine para mahuli po ang tinaguriang Osama bin Laden ng Southeast Asia na si Zulkifli bin Hir alias Marwan at si Basit Osman, isa pong bomb maker. Dalawa sa mga nasawi ay Muslim at alinsunod po sa kanilang relihiyon ay agad silang inilibing sa loob ng 24 oras. Ngayong ding araw idineklara, gaya nga po ng sinabi natin, ay ang araw ng pagluluksa sa bisa ng Proclamation number 953. At hinihiling po natin sa publiko na mag-alay din po ng panalangin para sa mga nasawing pulis. Ito pong nangyayari ngayon ay bahagi na po ng ikalawang parte ng necrological service. Kanina po, bago ang pagdating ng Pangulong Aquino, ay naganap po ang unang bahagi ng necrological service kung saan nag-alay po ng interfaith prayer sa pangunguna po ni Monsignor Ruben Espeño at Police Superintendent Ebra Moxir para sa 44 na mga PNP SAF troopers na nagbuwis po ng kanilang buhay para sa bayan. Kabilang din po sa nakibahagi sa interfaith prayer sina Pastor Oliver Lee at Reverend Leon Pablo Cadsap. Pagkatapos po nito ay nag-alay naman, nagbahagi ng kanilang mga eulogy ang mga commanding officers ng Special Action Force, sina Police Superintendent Reynald Arino, Police Superintendent Abraham Abayari at Police Chief Inspector Victor Lacwasan. Kanina po sa kanilang eulogy, binigyan pugay nila ang kanilang mga kasamahan. Sinabi po nila na they will not remain as numbers. Hindi po sila magiging bahagi lamang ng estadistika, kundi they will forever be remembered as comrades. At binigyan nga po nila ng pagpupugay ang mga bayaning ito. Ito pong mga commanding officer, matagal po nilang nakasama ang mga 44 na mga pulis na naging bahagi po ng Oplan Wolverine. At sinabi nila, ibinahagi po nila yung kanilang mga naging karanasan nung kasama pa nila itong mga nasawi. Pinuri nila ang mga pulis na ito. Sinabi nila na unquestionable ang kanilang mga character. Talagang ipinamalas nila ang kanilang courage, ang kanilang loyalty sa bansa, pati na rin yung respect for human rights. Ang kanilang pagkamatay ay malaking kawalan, hindi lamang sa kanilang unit sa SAF, kundi sa buong bansa. Sila ay habang buhay na maaalala o aalalahanin bilang mga magigiting na mga pulis, mga great team players, mga kapatid at mga bayani. They've served the country well, they've sacrificed their lives for the comfort of others.
Hanggang sa mga oras po na ito, nakikita po natin live na kuha po yan sa Camp Bagong Diwa. Yan po yung multi-purpose center sa Camp Bagong Diwa kung saan naroroon po ang 42 labi ng mga PNP staff troopers. Ngayon po ay may pagkakataon na ang mga nasa sa loob ng multi-purpose center na isa-isa ring puntahan, mag-alay ng mga panalangin at makita itong mga kabaong. Ang ilan po sa mga kabaong ay nakasara na dahil hindi na rin po daw ma-identify ang mga labi nito or hindi na ma-identify yung mga itsura nila. So, isinara na lamang at binalutan na lamang ng mga watawat ng ating bansa. Habang ang iba naman ay nakabukas para personal ding makita ng ating mga kababayan na naririyan. Nariyan din po, makikita natin ang Presidential Sisters na personal din po nakikiramay dyan sa mga 42 yan. Personal na kinakausap din ang mga pamilya ng mga nasawi. Sa punto pong ito, babanggitin po natin ang mga pangalan ng 44 na mga bayani. Ang 44 na PNP staff members na nagpamalas po ng kanilang kabayanihan, sinakripisyo ang kanilang mga buhay para sa kapayapaan ng ating bansa. Ang mga slain staff members po na ito ay sina Senior Inspector Ryan Ballesteros Pabalinas, Senior Inspector John Gary Alcantara Eranya, Police Inspector Tria, yan po si PO3 Jets, PO2 Omar Nacionales, PO2 Romeo Valles Senin II, PO1 Campon. Banggitin po ulit natin ang isa-isa sila. Senior Inspector Ryan Ballesteros Pabalinas, Senior Inspector John Gary Alcantara Erana, Senior Inspector Max Jim Ramirez Tria, Senior Inspector Cyrus Paleyan Aniban, Senior Inspector Jednat Tabdi, Inspector Joey Sacristan Gamutan, Inspector Renny Tyros, SPO1 Lover L. Inocencio, PO3 Rodrigo F. Acob Jr., PO3 Virgel S. Villanueva, PO3 Andres Viernes Duque Jr., PO3 Vitoriano Nacion Akain, PO3 Noel Onangi Golokan, PO3 Junrel Narvas Kibete, PO3 Jedin Abubakar Asjali, PO3 Robert Domolog Aliaga, PO3 John Lloyd Rebamonte Sumbilia, PO2 Aman Miswari Esmulia, PO2 Peterson Karap, PO2 Roger Cordero, PO2 Nicky DC Nasino Jr., PO2 Glenn Beresio Badwa, PO2 Chum Gokong Agabon, PO2 Rochelle Salangan Baluga, PO2 Noel Nebrida Balaka, PO2 Joel Bimidang Dulnuan, PO2 Godofredo Basak Cabanlet, PO2 Franklin Kadap Danao, PO2 Walner Faustino Danao, PO2 Jerry Dailay Kayob, PO2 Noble Sungay Kiangan, PO2 Ephraim G. Mejia, PO2 Omar Agacer Nacionales, PO2 Rodel Eva Ramakula, PO2 Romeo Valles Senin II, PO1 Russell Bawaan Bilog, PO1 Angel C. Codiamat, PO1 Windel Liano Candano, PO1 Loreto Guyab Kapinding, PO1 Gringo Charag Kayang-o, PO1 Romeo Kumanoy Sempron, PO1 Mark Lori Orloque Clemencio, PO1 Joseph Gumatay Sagonoy,
PO1 Olibeth Ligutan Viernes, Senior Inspector Ryan Balesteros Pabalinas. Ayan, inulit na po natin yan. Sila po ang 44 na mga SAF troopers na nagbuwis po ng kanilang buhay para po dito sa tinaguriang Oplan Wolverine para madakip sina Basit Osman at sina Zulkifli Binhir alias Marwan. Kanina rin po ay nagdaos ng isang sympathy walk at nagsama-sama po, hindi lamang po yung mga comrade nitong mga nasawi mula sa Philippine National Police, mula sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, at pati na rin sa Bureau of Fire Protection. Bukod po sa mga uniformed personnel na ito, ay nakibahagi po ang ilang mga kaanak, pati na rin po ang ilang mga sibilyan na hindi kaano-ano ng mga nasawing ito. At sila po ay naglakad, sumanib sa sympathy walk patungo po dyan sa Camp Bagong Diwa para po makiisa at makiramay sa mga pamilya ng mga nasawing mga PNP SAF troopers. Pasado po alas 9 kagabi nang isa-isang dumating yung mga labi ng mga nasawing SAF members, Diyan po sa Camp Bagong Diwa. Habang buhat ng kanilang mga kasamahan sa SAF, iminarasya po sila papasok ng multipurpose hall. 2 miyembro lamang ng kanilang pamilya kada pulis ang unang pinapasok, pero matapos po nito ay binuksan din ang burol para sa lahat ng mga nais makiramay. Bagamat ngayon pong araw na ito ay bahagyang nagkakaroon po ng paghihigpit ng seguridad, pero inaasahan po at marami rin po ang nais na kahit na hindi nila kaanak itong 44 na ito, ay nais din nilang magbigay ng kanilang huling respeto. Puno po ng paghihinagpis ang mga naulila, maging ang kanilang mga kabaro. Dumalaw rin po kagabi ang presidential sister na si Chris Aquino na nagpaabot din ng pakikiramay sa mga kaanak ng mga nasawi. Dumalaw rin po sa burol ang mga senador, maging si Chief Justice Lourdes Sereno. At ngayon nga pong umaga ay pinangunahan naman ni Pangulong Noynoy Aquino ang necrological service dyan po sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Mawalan lang po ng ilaw, standby lang. Kapalit lang po. Kahapon po ay dinala sa Villamor Air Base itong 42. Ito pong labi ng 42 na bahagi ng 44 na PNP SAF troopers na naging bahagi nga po ng Oplan Wolverine at binigyan po sila ng arrival honors po doon sa pangunguna naman ni DILG Secretary Mar Rojas. Nagkaroon din po ng bukod sa arrival honors ay nag-alay ng inter-prayer for the dead at binasbasan isa-isa yung mga labi. Bukod sa mga kaanak, ay naroroon din po at nakiramay sina Vice President Jejomar at Senator Nancy Binay. At ang iba rin po ay nagkaroon ng pagkakataon na bumaba sa ceremonial pavement para makalapit sa mga pamilya at personal na makiramay. At magmula po dun sa Villamor Air Base ay dinala po ang mga labi sa iba't ibang sangay ng St. Peter Funeral Homes, sa iba't ibang mga punerarya para sila po ay maayusan at mabihisan. At kinagabihan nga po ay dinala naman sila dyan sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Labis po ang pagtangis ng mga kaanak ng mga sumalubong sa Villamor Air Base at ngayong araw po ay idineklarang National Day of Mourning para sa 44 na nasawing SAF. Ang mga nasawing miyembro po ng SAF ay ginawaran po kanina ni Pangulong Noynoy Aquino ng Medal of Valor o Medalya ng Katapangan. Ito po ay binigay sa mga pamilya ng mga nasawi. Ito po ay para sa kanilang ipinamalas na kabayanihan at pagbubuwis ng kanilang buhay. Samantala, isa pong Board of Inquiry ang binuo para malaman
mag-imbestiga, malaman kung saan nagkaroon ng problema at humantong sa madugong pagtatapos ng 44 na SAF members o SAF troopers ang naging miyembro ng operasyong ito. Sa kabila ng nangyari, sinabi pa rin ng Pangulo na tuloy-tuloy pa rin ang tiwala niya sa peace process. Hanggang sa mga sandali pong ito ay kinakausap pa rin po ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga pamilya. 2 miyembro po ng mga pamilya na nasawi ang binigyan ng pagkakataon na makapasok po doon sa Moral and Spiritual Formation Center para personal na makausap ni Pangulong Noynoy Aquino. Wala pong mga miyembro ng media na pinayagan na makapasok. Maliit lamang po yung lugar at tanging ang mga miyembro lamang ng pamilya. 2 lamang po ang binigyan ng pagkakataon na personal na makausap itong si Pangulong Noynoy Aquino. Pagkatapos po ng pag-uusap na ito, nandyan lamang po yan sa tapat ng multipurpose center kung saan naroroon po yung labi ng 42 na mga PNP SAF troopers. Pagkatapos po ng pag-uusap na yon, wala pang malinaw na impormasyon kung gaano katagal aabutin, ay babalik po si Pangulong Noynoy Aquino dyan po sa Multipurpose Center para naman po siya ay magbigay ng kanyang mensahe ng pakikisimpatya. Pagkatapos po nito ay magkakaroon ng tinatawag na last viewing kung saan ito po ang magiging bahagi ng huling bahagi ng programa para sa necrological service lamang po sa mga oras na ito. Dito po ay mabibigyan ng pagkakataon ulit ang mga kaanak na lumapit sa mga kabaong ng kanilang mga mahal sa buhay. Wala pa rin po malinaw na impormasyon sa ngayon kung anong oras or kung magkakaroon pa ng public viewing. Pero ito po ang inaasahan na nais mangyari ng maraming mga nais makiramay at magbigay ng huling respeto para sa mga pulis na ito. Hanggang sa mga oras po na ito ay nariyan po ang ilang mga nasa loob ng multipurpose center at nagkakaroon po sila ngayon ng pagkakataon na silipin ang labi ng 42 na SAF troopers na nariyan po sa multipurpose center. Nakahanda na rin po ang lahat para sa pagpapatuloy naman ng ikalawang bahagi ng necrological service para sa araw na ito. Muli po, ngayong araw ay idineklara na National Day of Mourning ni Pangulong Noynoy Aquino. Lahat po ay hinihikayat na mag-alay po ng panalangin para sa 44 na nasawi. At kabilang na rin po sa hinihingan ng panalangin ay yung mga sugatan din. Dahil maliban po dun sa mga nasawi, may ilan pa pong mga miyembro ng SAF na nagbuwis din ng kanilang buhay. Sila po ay nakaligtas, pero sila po ay sugatan sa mga sandaling ito at sila rin ay nakikiramay dyan sa Camp Bagong Diwa para sa mga kasamahan nila sa kanilang unit. At para naman po sa mga nais makisali sa mga diskusyon at nais din pong magpahayag ng kanilang mga sentimiento, maaari po kayong sumali sa diskusyon. Gamitin lamang po ang hashtag na Truth for the Fallen 44. Kaisa po ng bansa ang GMA News sa pagdadalamhati sa pagkasawi ng 44 na pulis sa engkwentro sa Maguindanao. Muli po nakikiramay po kami sa lahat ng kanilang mga naulila. At para po sa iba pang balita, bisitahin lamang ang aming websites at official social media accounts. Tutok lamang po dito sa GMA News TV para oras-oras, alam mo. Ako po si Mariz Umali. Magandang umaga po.